Hello! Nandito na naman ang inyong lingkod, manggugulo sa inyong harapan. Istorbohin ko muna kayo guys ha. Istorbo, kakain muna tayo. Habang magkakain tayo, magkikwentuhan tayo. Para habang nagkikwentuhan, naubos ko yung pagkain ko. Ayan. Ayan yung pansit. Pansit daw to eh. Ang ano to, hindi to sa atin spaghetti noodles. Ginawa nito pansit daw. Ayun, mag-uusap-usap tayo guys. Habang ako'y kumakain kasi malakas ako kumain pag may kausap ako eh. Hindi ko napapansin marami na ako nakain. Ang pag-uusapan natin ay ang buhay pag-apply sa trabaho bago makaalis ng abroad. Tapos nandito ka na 2 years na ako dito guys. Yehey! 2 years na ako. Ngayon, Pizza G's, ka-graduate na ako. Kaso guys, wala pa akong diploma. Graduate na ako sa kursong DH. Kursong DH, gagraduate na ako. Yes! May papangsit na. Yung kwento ko lang yung pag-abroad ko guys. First time ko kasi dito mag-abroad. First time kong sa edad kong hinabol ko kasi yung edad ko. Kasi baka susunod hindi na ako tanggapin. Kasi daw hanggang 43 din na ata tanggapin pag mga DH, pag may edad na. So, binilisan ko mag-apply kasi 43 na ako, 42 na ako, mag 43 na. Ayun, binilisan ko yun. Sa wakas, thank you Lord, nakarating din. Tas ngayon gagraduate na ako sa kursong DH. Ayun, may diploma na ako parating. Kaso ang diploma ko ayun puro papel. Ngayon ang diploma ko puro papel pa. Tapos maano na yan, matatakan na yan ng ano, ng sabi pa sa abogado, tatakan ng para original diploma. Graduate siya, yung puro resibo pala naipon, wala ipon kaya extend. Ayun nga, yun na ang kwento. Nung nag-apply ako, kasi first time ko mag-apply, decidido talaga ako magtrabaho. Sinubukan ko kung paano magtrabaho, pero grabe ang dasal ko na sana makapunta ako sa mabait na amo. Ayun, nagdasal nagkiyapo ako. Bago ako umalis, nagsimba. Ayun, dahil sa agency, nagtambay sa agency halos 2 linggo. Accommodation. Tapos, hirap pa mag-abroad ka. Una pa lang, pahirap na yung nag-apply ka. Kasi daming gastos. Tapos maraming gastos. Kung kanino-kanino ka na lumapit para mangusang, sino-sino na kamag-anak lalapitan mo, i-chat-chat mo o tangan mo kasi kailangan mo ng gastos, kailangan mong pamasahe, kailangan mo ng yung mga ibabayad. Siyempre may gastos naman dun sa mga training din, may binabayaran ka rin naman dun sa mga training. Tapos pagdating dito, hindi mo naman nagagamit yun. Ayun, kung saan ka na lumapit, hanggang sa awa ng Diyos nakaalis din. Tapos nakaalis kami sa Pinas November 10 kami umalis. Dumating kami din ng 10 ng gabi. Tapos ng 11 ng pagka 11 di na ako nagtagal sa agency, kinuhaan ako agad ng amo ko ng 11. Ng 11 dinala muna ako doon sa nanay ng amo kong babae. 3 na araw naman ako doon daw muna ako tambay kasi inayos pa daw yung higaan doon sa bahay. Ayun nga, 3 days mabait ng sabi daw na mga kasama kasi mga Pinay din ng mga katulong ng mga ano nila. 3 days kinuha na ako, dinala na ako sa bahay. Ayun, nag-umpisa na doon, may bata pala. Tapos yung sa kontrata, ibang nakalagay. Ang kalagay,
8 years old at saka 12 years old ata yun. So yung pala, yung 8 years old pala, 8 months pala yun. Tapos yung 12 years old, 3 years old pala yung bata. Mga bata pa pala. Pero kaya naman kasi dalawa kami Pinay doon. May isa kasi yung kasama doon matagal na. Kasi ayun, daming mabait sila, walang problema, may pagkain. Ang ano lang doon, layas ng layas. Pag may bata pala, layas ng layas. Tapos makatulog ka, nakapasok ka sa kwarto mo alas 12. Minsan pag lumayas pa sila, nakakauwi ka na, kakauwi kayo alauna, alas 2, nakakatulog kayo alas 3, alas 4, ganun oras na. Umaga na kayo tutulog, tapos gising ka pa alas 6, alas 7. Tapos yung kain namin noon, minsan wala na sa oras, mga alas 3, alas 4 na yung kain namin. Tapos almusal namin umaga, kape lang kami tinapay. Tapos yun ang tanghalian. Ako nagluluto naman nung nagluluto na ako. Pero di mo pa rin masabi na kakain ka na. Kasi antayin mo pa yung amo. Tapos yun, kapag hanggang inabot ako ng bago mag-Ramadan, pinag-usapan na pala nila na paalisin na ako. Yun guys, nakakasad kasi in 7 months, pinabihan ako na ilipat daw ako. Kung gusto ko daw dito, ito na yung lola. Itong alaga ako ngayon matanda, lola to ng amo ko noon. Nilipat nila ako dito, kami lang dalawa dito sa bahay. Nung una ayaw ko, gusto ko sana kasi maraming sabi-sabi na ganito yung anak, daw, maingay daw. Tapos nung, nandito na ako, dinala na ako nila dito sa bahay. Sabi nila, subukan ko daw muna 3 days. Pag di ko daw gusto, uwi na lang daw ako ng agency, iuwi nila ako. Ayun, sinubukan ko. Minalas naman guys, yung aking kinakasama doon sa Pinas nawalan ng trabaho. Nawalan ng trabaho yung kinakasama ko sa Pinas yung time na yun. Nung gusto ko sana umuwi na lang sa Pilipinas, hindi na ako magtrabaho. Kasi ako guys matapang ako, mabait, matulungin, iyakin ako. Pero iyakin ako mabilis akong umiyak, mabilis akong umiyak. Kunting sa akin, iyak na ako. Pero matapang ako. Sabi nila, dami nagsabi sa akin, wag daw akong iyak na iyak. Lumaban daw ako. Kasi masanay daw sila na ganun, sigaw-sigawan ka. Kasi guys, doon sa kabilang bahay, dati kasi sa una kong amo, yung nanay kasi ng amo kong babae doon kami kasi lagi. Grabe naman yung bunganga. Yun siguro yung nagturo na paalisin ka ko. Parang yun. Dito na ako. Alam niyo guys, sa 7 months ko na pag alis ko sa Pilipinas, ang timbang ko ay 59 to 58 to 59, ganun. Pagdating ko dito sa una kong amo, in 7 months, ang timbang ko 47 na lang. Grabe binaba ko nun dahil. Binaba ko guys kasi hindi parang hindi ako sanay na, sanay naman ako na halos walang tulog. Pero yung kain lang ba, nabago siguro ko dun sa pagkain. Kasi hindi naman lahat kinakain ko. Hindi ko naman lahat kinakain dito yung mga pagkain nila. Lalo na late talaga yung kain. Doon siguro ako sobrang namayat. Sa trabaho guys, sanay ako sa trabaho. Kasi trabaho ko sa Pilipinas. Nagtitinda akong pagkain, almusal, mga luto. Tapos nagbabarbecue din ako. Sanay ako sa mga trabahong paguran. Tsaka laking pispan ako guys. Laking pispan kami. Laking mangingisda, kumbaga. Ayun. Eto ngayon, nalipat ako nga. Andito na ako sa lola. Nakalipat na ako. Dalawa lang kami. Inobserbahan ko naman mga okay na, tuloy na lang. Tuloy ko na lang yung ko dito, trabaho. Okay naman din sa pagkain. Walang problema ang pagkain dito kasi binibigyan. Nagbibigay naman sila araw-araw, nag-ahatid. Tapos may mga grocery din sila dito na
na binibigay din sa grocery. Pagdating sa wifi, may problema guys, bibigay sa iyo cellphone, walang problema. Hindi tayo magdut-dut kan cellphone, may walang problema sa cellphone. O sa wifi, walang problema, binigay sa iyo lahat. Yung pagka-sweldo, yung sweldo mo initay pizza talaga, nagsasahod sila. 24 ang sahuran, 23, 24 andun na yung sahod mo, binibigay na talaga nila. Tapos yung pagkain okay naman. Ang lang, hindi ka libre sa sa sarili mong mga gamit, pangangailangan, yun lang. Tinasanang ako, parang yung dati yung sweldo ko ay 120, nagdagdag sila ng 10 kasi sabi nga daw inalagaan ko daw yung nanay nila, inasikaso ko daw, hindi ko daw iniwan na nung nagkasakit yung nanay nila, ako daw inayos ko daw, inalagaan ko daw ng maayos, hindi daw iniwan. Ayun, yung time na yun, nagbigay pa sila ng mga pahalipay. Tapos bilang lang yun, siguro mga ilan lang yun na bigay. Tapos yun, dinagdagan yung sweldo ko ng 10. Yun. Hanggang ngayon, okay naman na yung buhay. Kasi walang gumaganyan kasi ugali, walang mga tiwala. Kaya ayan, may mga mata. Maraming mata. Tawag dito namin dyan sa mga tawag namin yan guys. Yan. Tawag namin dyan mata. Para di kami ayun nga. Hanggang dito lang muna ang aking kwento guys. Kasi ang gandang nawawala. Ayun. Diba masarap ang buhay abroad? Tapos marami pang nanghihingi. Marami kang mag-PPM sa'yo, ate, ganito. Agoy, hindi nila alam. Yung kalat ng alaga ko, nagkakalat. Ng dumi. Kala nila, madali. Pero okay lang yun. Basta guys, sabi ko na importante dito guys. Sinasahuran ka nila ng maayos, di ka sinasaktan, sinasahuran ka ng maayos, tsaka may pagkain, yun. Trabaho, ganun talaga yung trabaho, napapagod ka, nalulungkot ka, pero labanan natin ang lungkot, kasi yun na yung natin, para hindi tayo manghihina katawan. Nasasanay na rin ako guys, nasasanay na. Bilis ko magkwento. Yung thank you sa mga nakikinig guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, click the notification below, then pindutin nyo lang yung clink dyan. Salamat po, thank you, sobrang salamat sa inyo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at saka nakapag-subscribe na, sa mga nanonood, maraming salamat po. Sa mga kaibigan ko, maraming salamat po. Thank you, bye bye.